Hello guys, what's up? Magandang araw po muli sa ating lahat. Narito naman po tayo guys sa panibago nating video. So dahil naubusan tayo ng buhangin kahapon at tayo nag-order pa kanina, ay tayo na may mag-islab muna nitong lababo dito sa bahay na aking ginagawa. So bali medyo tayo'y kapos sa kahoy at medyo kailangan nating magtipid sa paggamit ng kahoy sa pag-islab dito sa lababo. So bali gagamitan muna natin to ng ninja move. So sa halip na gamitan natin guys ng dalawang paa diyan sa magkabilang sulok niyan, naka horizontal na kahoy niyan, ay gagawin na lang muna nating isa at ating ipapako ito sa wall. Gagamitan natin ng concrete nail, habang yung isang paa naman ay itutukod na lamang natin sa gitna. So ganyan lamang po guys ang ating gagawin sa pag-i-slab, at ganyan din dito sa kabila. Bali kukuhanin natin yung gitna, gagamitan natin ng barena para hindi magsibak yung kahoy, at babarinahin din natin yung wall para sa pagkabit nitong mga kahoy dyan sa pader. Kasi kung hindi natin gagamitan ng barena, minsan tumatalsik yung ulo ng concrete nail, napuputol siya, or minsan naman ay natitiko yung concrete nail dahil karamihan sa mga concrete nail na nabibili ngayon ay may hinang klase na, malambot na siya. Kaya yan, ating i-concrete nail yan dyan sa pader. Actually hindi lamang yan ang unang beses kung ginawa ang ganitong technique. So bali kasi kung gagamitan pa natin ng mga paa yung ilalim para lang sa slab, ay uubos tayo ng 8 hanggang 10 paa ng kahoy. So dahil ako'y mag-islab lamang, pinahukay ko muna yung gagawin nating septic tank doon sa aking helper. So bali hindi naman natin kailangan ng helper dito sa ating gagawing slab dito sa lababo. So ayan, at naikabit na natin guys yung magkabilang paa dyan sa wall. So atin naman sinukat itong haba nitong kahoy na ating isasahig dyan sa pinaka slab or flooring yung lababo na ating gagawin. Yan. So bali guys, ang lapad ng lababo ay 60 ang luwang niya. So ang haba naman nito guys ay 150 cm, habang yung isa naman sa gawing papuntang kanan, ayan, ay 180 cm. So dahil tayo mag-i-slab, ang gagamitin natin, imbis na 60 ang gagamitin ng nating lapad, ay gagawin lamang nating 57 cm yung lapad nitong forma. Kasi magpapalitada pa tayo dyan sa gilid ng pader ng slab. And then kasi magta-tiles pa tayo, kaya dapat pag nag-tiles tayo ay magiging saktong sarado 60 siya doon sa tiles. Kaya dapat mas maliit yung ating lapad ng slab. Ayan. So kung makikita nyo guys, naikabit na natin yung mga sahig, at ito naman ilalapat naman natin itong plywood dito sa sahig natin ginawa. Ayan. So bali yung mga ginagamit po natin guys na mga kahoy at mga plywood, ay yan po yung kung matatandaan ninyo, yan yung ginamit natin na pamporma sa mga poste. So bali naingatan natin siya kasi nga marami pa tayong paggagamitan yan. So bali yung iba gagamitin naman natin dyan sa pinahukay nating deposito ng CR, gagamitin din natin sa pang-slab.
Ayan. So bali yung mga pako na yan, yan din yung mga dating pako na ginamit natin sa pamporma ng mga poste. So kaysa bumili tayo ay mas minabuti pang idiniretso na lang natin kasi sayang din naman. So bali ito guys, at ina-assemble na natin itong pinaka cover nya dito sa tagiliran ng slab. So bali ang kapal ng ating ginawang slab guys ay 10 cm. Bali 4 inches siya. Yan. Ang diskarte ko kasi guys sa paggagawa ng slab ng lababo ay medyo makapal kasi ako mag-slab. Kasi mas maganda yung mas makapal kaysa yung sa manipis. Para mas matagal ang mas matibay. Ayan, para mas matibay ang ating slab kaya ginagawa nating 10 cm or 4 inches. Yan. At ang kapal naman itong ating gagamiting pang siding ay 20 cm. Yan, kasi ikakapit natin siya dun sa ilalim ng slab na ang kapal niya ay 10 cm. Magmula dun sa ilalim ng slab hanggang dun sa sahig ay 10 cm. And then ang magiging buhos naman natin magmula dun sa sahig hanggang sa ibabaw niya ay 10 cm. Kaya ang ating gagamitin na forma ay 20 cm. Yan. Ganyan lamang po guys. So bali ang ginamit lang natin na paa dito sa ilalim ng slab natin ay bali 5 paa lamang. So bali nakatipid na tayo guys ng 5 paa. Dahil kung tutusin, kung ito'y gagamitan natin ng maraming paa, uubos ito guys ng 10 paa na magkakatapat. Ang pinaka surilas niya yung ilalim. Yan. And then ito naman, itong pinuputol natin ito, na 2x2, ayan naman guys yung gagamitin nating pang labi niya yan sa ibabaw ng slab. So yan yung ilalapat natin dyan sa ibabaw ng ating slab. Yan. Kaya rin natin itong ipako. Ayan. Atin na ikakabit yan dyan guys. Yan. At syempre gagamitan din natin yan guys ng level bar para makuha natin yung pantay nung ibabaw ng ating slab. Para kahit hindi na tayo gumamit ng tansi guys, ay dyan na tayo kukuha ng level guys, yan sa labi ng ginagawa nating forma na yan. Yan. So bali ang kapal na niyan guys ay 10 cm. Yan. Ganyan lamang po guys kasimple ang paggawa ng slab ng lababo. So bali itong likod, yan lalagyan din natin ng sarayan. Para pagka tayo nagbuhos ng slab, hindi malalaglag yung halo dyan sa likod. Lalagyan natin ng harang. Yan. Makikita nyo guys, sinusukat natin. Yan. Hindi nating puputulin. Yan. And then ating ile-level uli yan guys. Para makuha natin yung ibabaw. Kanya lamang kasimple guys ang paggagawa ng slab. Yan, kung makikita nyo guys, nile-level uli natin siya. Then ating ipapako. And then lalagyan din natin guys ng brace yan dyan sa likod para matigas yung kanyang pagsasandalan ng halo. So dahil maluwag yung pinaka tagiliran niya, lalagyan natin siya ng harang. Yan, para hindi mahulog yung halo dun sa butas sa may gilid. Yan, and then lalagyan natin yan ng brace. Yung pinakalabi niya guys, lalagyan din natin ng 2x2 na kahoy para matibay siya. Ating ipapako yan guys ng concrete nail. Yan. Ganyan lamang po guys ang
diskarte ko sa paggagawa ng lababo. Yan, para tayo makatipid sa kahoy. At nga pala guys, ang kagandahan nga pala guys dyan sa ginawa nating pinalitadahan natin yung ilalim ng lababo bago tayo nag-slab. Kasi guys, ang purpose ko dyan, para maipako natin ng maayos ang concrete nail dyan sa pinalitadahan natin. Mas maganda ang kapit ng concrete nail guys kapag nakapalitada na. Kasi ang concrete nail guys, hindi basta-basta kakapit or didikit sa hollow blocks. Kasi ang hollow blocks kasi, nababasag yan guys. Nababasag yan pagka yan ay pinakuha natin. Minsan pagka hindi pa maganda yung pagkakapalaman ng hollow blocks, ay yan yung nababasag yung hollow blocks at hindi natin mapapakapit na maayos ang ating concrete nail. So ayan guys, yung ginagawa natin na yan na butas, yan yung gagawin nating magbabaon tayo dyan ng concrete nail guys, and then lalagyan natin yan ng 10mm na horizontal. Dyan natin ikakapit ang ating horizontal. Yan. So ayan, ganyan lamang guys. Ganyan lamang kasimple guys. Alright. So guys, yung ating nilagay na concrete nail. Yan. So yung butas natin sa pader. Then bukas babakal natin, lalagyan natin ng horizontal dito na 10mm para yun ang papagkapitan niya ng mga horizontal dito papunta rito. Yan, ito ganun din papunta naman dun. Ito ay kakapit natin dito papunta ron. Yan, ganun din sa kabila papunta ron. Then ito lalagyan din natin ng concrete nail saka vertical na 10mm papunta ron. Then ito naman yung lababo, kinuha natin yung gitna nya magmula dito sa gitna kasi ang lababo natin ay 65 cm. So i-divide lang natin yung 65 sa gitna diyan. Bali magiging ano siya, 32 and a half dito papunta rito, 32 and a half, and then 32 and a half dito, 65. Then kukuhanin natin yung mula dito yung 45 na luwang nya. Yan, divide din natin sa gitna para makuha natin yung labi dito saka dito. Yan. Bali bukas na tayo babakal. So bali pinormahan na natin to. Ito yung ilalim. Yan. So kung mapapansin nyo guys, wala tayong masyadong ginamit na paa. Yan lamang, ganyan lang. Yan, ganyan lang siya guys. So bali yung mga nakapako ng concrete nail yan sa pader. Yan. Ito guys yung purpose ko, kaya inuna kong palitadaan ito. Kasi dito natin ikakapit lahat ng ating mga kahoy sa ating pinalitadahan. Yan. Kasi kung walang palitada yan guys, hindi yan kakapitan ng concrete nail, lalo kung sa hollow blocks lang tatama yung ating concrete nail. Mababasag lang siya. Hindi ka pares pag may palitada na. Matibay na ang kapit ng concrete nail. Wala na siyang galaw-galaw. Yan. Tibay siya. Yan. Kahit na ito ay upuan natin, higaan, hindi yan basta magigiba. Yan. Bali ito na rin yung abang ng sa kuryente niya. Ito yung pinaka switch. Ito naman yung saksakan kung merong halimbawang rice cooker. Yan, dito mo siya ilalagay kung halimbawa naubusan kayo ng gasol, pwedeng gumamit rice cooker. Ito yung saksakan. Yan. Siya nga pala guys, promote ko lamang yung aking YouTube channel, Jeric Kalinog. Mangyari lamang sana mga sir, madam, paki-like, paki-subscribe
ang aking YouTube channel at pakihit na rin ng notification bell para sa updated ng ating mga ina-upload na mga video tutorial. Maraming salamat po.